duwal eh, tawag eh, fourplets. Hindi, totoo yun. Hindi, kasi may kumalat tapon. Hanap niyo po ba kambal, triplets o fourplets? Ayan. Hindi umabot sa akin yan. Hindi mo Hindi kita napadala. Hindi umabot. Eto naman po. Pero ayoko dun no ano eh. Mamaya sa video, baka niyo yung balitang yan, kompleto. Yung dumaan si Senator Angara, hindi debate kasi parang may ginawa siya eh. Parang uncalled for bilang mga senador. Anong mamaya tignan natin sa Tingnan, video? gusto kong tanungin kung anong ginawa niya. Pero parang kiniliti niya sa puwet. Ganon. Parang basketball game na. Di ba? Dumaan, parang wala lang. Good job. Oo, parang ganun, no? Recess lang. Samantala, ito po. Nasempot. Ito naman nakitaan po raw ng Department of Justice ng sapat na dahilan o probable cause para kasuhan sina Party List Representative Mikey Arroyo at ang asawa nitong si Angela. Kaya naman, sasampahan na raw sila ng kasong tax evasion. Lumalabas daw kasi na hindi umano naghain ng income tax return mula 2007 hanggang 2009 si Congressman Arroyo. Ang ibinigay nitong impormasyon sa kanyang ITR mula 2004 hanggang 2006, mali rin daw. Ang misis naman niyang si Angela, hindi rin daw nag-file ng ITR mula naman 2003 hanggang 2009. Ayon sa report, aabot umano sa mahigit 73 milyong piso ang buwis na hindi nila nabayaran. Muli naman itong itinanggi ni Congressman Arroyo at giit niya ay panggigipit lang daw ito ng administrasyon sa kanilang pamilya, ngunit handa siyang harapin ang kaso. Posible rin daw silang maghain ng motion for reconsideration at ayon sa kanyang abogadong si Attorney Roy Rondainyan. If you look at it from a cold and neutral perspective, talagang walang probable cause. Malinaw sa akin that there is no probable cause. So, nagugulat lang ako kung paano na-file yan. Sa ibang balita naman, 12 tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa ibang bansa ipapasara na sa susunod na taon. Ayon kay DFA Secretary Albert Del Rosario, makakatipid umano ang pamahalaan ng hanggang 100 milyong piso at maibibigay ang pondo sa iba pang mga tanggapan na mas nangangailangan. Hindi pa naman tinukoy ni Del Rosario ang mga ipapasarang himpilan, ngunit di naman daw mawawalan ng trabaho ang mga empleyadong kasalukuyan nagtatrabaho dito. Sa ngayon, may 74 na post ang DFA. 67 rito ang embahada, 23 konsulada at 4 na missions. Balita naman mula sa Africa, hindi bababa sa 65 nasawi sa nangyaring pagpapasabog sa isang truck sa Somalia. Nagagawan ito umano ng mga rebeldeng konektado sa terrorist group na Al-Qaeda at ito na raw ang pinakamalala nilang pag-atake mula pa noong 2007. Pinasabog nila ang truck bomb malapit sa gate ng isang government compound sa Mogadishu, kabisera ng Somalia, kung saan may 4 na ahensya ng gobyerno at pinaniniwala ang may mga estudyanteng nag-aabang para sa kanilang exam. Napalayas na ng government forces sa mga rebelde mula sa Mogadishu noong Agosto, pero nagbanta ang mga terorista na patuloy pa rin nilang guguluhin ang bansa. Good news naman tayo, guys. Ay, salamat. Pwede, okay lang na. Ay, salamat. Sa wakas. Matapos mag-diet ng isang buwan, muli nang kumain ng dambuhalang buhayang si Lolong. Hindi halatang nagutom si Lolong after 30 days dahil ang inubos lang naman niya 7 kilo ng karneng baboy. Simula nang mahuli ng Setyembre sa Bunawan, Agusan del Sur, naging tourist attraction na si Lolong sa Bunawan Eco Park. Si Lolong ang pinakamalaking buhayang nahuli sa Pilipinas at posibleng sa buong mundo dahil sa haba niyang 21 talampakan. Alright. Okay, narito naman po ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan. Mga 5 kilo lang. Good morning po mga kapuso. Time for my early showbiz update para po sa ating lahat. Success ni Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup kinilala ng Kongreso. Pinagkagulan si Shamsi sa kanyang pagbisita sa House of Representatives kahapon. At bukod sa warm welcome ng kanyang natanggap mula sa mga kongresista at kanilang staff, pinarangalan din si Shamsi para sa kanyang ibinigay na karangalan sa bansa. Inaprubahan ng Kamara ang House Resolution 167 na nagbibigay papuri sa panalo ni Shamsi na naglalaman po ng pagkilala para sa pagpapamalas niya ng kagandahan at talino ng mga Pilipina sa international competition. Malugod namang tinanggap ni Shamsi ang parangal. I'm very privileged and I'm honored for the award, and sana nga I continue to be, as what they said, an inspiration and
yun yung motivation ko to be better. Congratulations! Ayan. Ay, balikan ko lang, proud ako kay Senator Lapid. Sa kanyang pagsalita sa Pilipino. Di ba? Sinong government official? Yan. Abay, nagpipilit mag-English. Tinanong siya, what can you say about the preamble? Preamble. Ang sagot niya, I'm touched. Yeah. Tambay lang dito. Ito ang clue natin. Siya ay si... Sino? Lang sa #1 morning show sa telebisyon, ang Unang Hirit! I'm touched. Ano ba to? Dati ko ba to? Ano ba to? Kasalukuyan. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic